Sa video na to, I will share you on how to get all you want in life. So basically, yun lang yung title ng video na to. This can be used anywhere. Siguro dahil nga dating channel to or relationship channel and personal development channel, mag-share din ako ng mga gantong aspects ng videos or ganitong topics. So, the reason why kung bakit ko ginawa tong video na to is because I'm really sick and tired. Kumbaga, nagagalit na ako tuwing nakakita ko ng mga gantong comments. Okay? Sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok ko, sa Reels, sa Shorts. It's always palaging ganito, pogi lang naman gusto ng mga babae. Mayaman lang gusto ng mga babae. Kailangan mayaman ka, kailangan pogi ka, kailangan matangkad ka, ganun. And yet, kung titingnan mo pa rin naman sila, kahit alam nilang ito na yung gusto ng babae, kahit yan yung beliefs nila, kumbaga, that's what they believe in. Here's what they believe na pogi lang, mayaman lang. Kahit kung matagal ka na dito sa channel ko, alam naman natin na limiting beliefs lang yan. Pero kunwari, ito yung beliefs nila. However, kahit yan yung belief nila is, kunwari, pogi lang gusto ng mga babae. Kahit alam nilang pogi yung gusto ng mga babae, yet, di pa rin sila nag-aayos sa sarili, di pa rin nila inaalagaan yung sarili nila. They cannot present themselves better. Kumbaga, alam na nilang, belief na nila na pogi lang gusto ng babae pero they're not doing anything about it. Another one, mayaman lang gusto ng mga babae. And yet, hindi pa rin sila gumagawa ng paraan in order for them to increase their income. Broke pa rin sila. So, kumbaga, there's a misalignment on how they think and how they act. Pag merong disconnect on what you believe and how you act, is usually, ang tawag ko sa mga taong yan is merong small stick energy. Okay? Meron silang small stick energy. So, maliit yung stick nila, man. So, usually kapag may small stick energy ka, meron kang victim mindset at sad boy energy. Ang tawag ko dyan, or in short, SSE. Sisi ka ng sisi. SSE. Sisi ka ng sisi. Always blame others on what happened sa nangyayari sa buhay mo. So, men with SSE, they know what they want. Actually, alam naman nila kung ano yung gusto nila sa buhay. However, they refuse to take the lead, to take action. So, ang ginagawa lang nila is just observe others succeed, and then kapag hindi nila nakukuha yung result na gusto nila, kahit na hindi naman nila ginagawa yung actions na ginagawa ng player, sabihin natin yung taong successful na tao, nag-expect sila ng result without actually doing the work. Kahit meron ng template, kahit meron ng sinasabi sa internet kung paano nila nakamit yung success, hindi pa rin sinusunod ni observer. Ang ginagawa ni observer, wala, ayun, pinanonood lang niya, expecting things happen to him kahit hindi siya nagtitake action. Ito, nakikita mo, hawak niya yung small stick niya. And, ayan, tinuturo lang niya, blame. Ano ka lang, naging maswerte ka lang, ganyan. So, it's always like that. They're always blaming life or women or anything na kaya hindi nila nakukuha yung resultang gusto nila. It's because dahil sa ibang tao. Okay? Hindi dahil sa kanila. So, what happened is if you're an observer, usually ang ginagawa mo is you're letting life happen to you. Okay? Letting life happen to you. Pero kung player ka, you're taking control and accountability of your own life. So, ibig sabihin, ikaw yung may control ng buhay mo. You are playing your own life. Kumbaga, you're taking action and you're not just waiting, parang NPC na waiting for para ma-prompt ng player. Kumbaga, wala, NPC ka lang, observer ka lang, pinapanood mo lang sila. So, this video is not about kung ano yung gusto ng mga babae, right? So, I'm not here to say na mali yung mindset na pogi lang yung gusto ng mga babae and mayaman lang gusto ng mga babae. Okay, kahit alam naman natin na mali talaga yun. So, this video is about taking the lead of your life. Okay, taking control, grabbing the steering wheel, grabbing the controller of your own life. Because what observers do, ito yung mga taong tong nakahawak lang sa pipi nila tapos pinapanood lang na maging successful yung ibang tao and they're just trying to, be a victim instead of taking action. Is number one is they wait. They wait na magbago yung buhay nila without doing anything. They wait na magustuhan sila ng babae. They wait na may magkukonsinti sa kanila sa current situation nila ngayon and feeling nila deserve nila yon. Okay na, deserve ko magkaroon ng
10 out of 10 na jowa. Kahit hindi ko inaayos yung sarili ko, kahit hindi ako 10. Okay? Kahit hindi ko inaayos yung sarili ko, hindi ko binibigyan ng effort yung sarili ko, deserve ko magkaroon ng 10 out of 10 jowa kasi mabait naman ako. So parang may ganun sila. Meron silang tinatawag na, ang tawag ko dun is parang immaturity. Or meron pang mas magandang term eh. Nakalimutan ko. If meron kayong mas magandang term, nasa comment nyo lang below dyan sa comments. Alright? And number 2 is they blame. If hindi nila nakukuha yung result na gusto nila o yung mga desires nila, is they actually blame others. Kahit paulit-ulit na sila nagkakaroon ng failures, it's always them. Sila. Lagi niyang tinuturo yung ibang tao and never blame himself. So, kaya hindi siya nagbabago, kaya hindi siya nag-i-improve, it's because there's a lack of self-accountability and self-assessment. Okay? So, or meron din mga observers na ganito. Pwede rin silang mga tao na they perform one time, tinry nilang isang beses, and nag-fail sila once. So, once na nag-fail sila, kahit isang beses lang sila nag-fail, is isisisi na nila sa ibang tao. Sila kasi ganyan. So, ang tawag ko doon is the passive man. Passive, ibig sabihin, yun nga, NPC, walang ginagawa. They're just waiting for life to happen to them. Okay? Instead of taking control of their own life and taking accountability. So, if you want to get what you want in life, kasi being passive, yung strategy na yan is very, yun nga, kaya passive very passive. Hindi mo alam kung kailan, hindi ka certain kung kailan mo makukuha yung gusto mo. It's because nakasalalay sa ibang tao. Kailangan magbago muna to. Kailangan magbago muna yung mga gobyerno. Kailangan magbago muna yung mga babae before ko makuha yung mga gusto ko. So, kita mo ba, siguro kung ganun yung mindset mo, mabubulok ka na sa kangkungan before mo palang makuha yung gusto mo. So, instead of that, you want to be a proactive man. Okay? Proactive man. Yun yung kabaliktaran ng passive man. So, sino ba si proactive man? Proactive man is ganito. Instead of letting life happen to him, he makes life happen. So, instead of waiting, going with the flow, kasi ito si observer, going with the flow lang to, waiting for his chance, di naman siya tumataya sa laro ng buhay, pero nag-e-expect siyang mananalo siya. So, he's not doing the right actions. Pero si proactive man, he knows how to make life happen. Kasi alam niya na siya yung may control sa buhay niya. Okay? In a 3D world. Iba pa yung sa spiritual world. Okay? Tsaka na natin pag-usapan si God. So, dito muna tayo. Okay. Next is, he is not waiting to be saved. Kasi si observer, si passive man, he is waiting to be saved. Gaantay siya na may magkagusto sa kanya. Si proactive man is, he's being the hero of his own life. So instead of his waiting, he is actually being the hero of his own life. Because he believes that no one will save you other than yourself. Wala nang magsasalba sa'yo kundi sarili mo lang. Kung ikaw ay 18 years old na or graduate ka na, college ka na, hindi ka na responsibilidad ng magulang mo. They will not save you anymore. Hindi na nila task or hindi na nila responsibility i-save ka palagi. Once you're a mature adult, wala nang masasalba sa'yo kundi ikaw lang. Wala nang kukuha, walang magbibigay sa'yo ng pangarap mo, walang magbibigay sa'yo lahat ng gusto mo nang wala kang ginagawa. You need to take action in order for you to get that one. So, paano ba tayo magiging proactive man? So, don't worry, meron ako ditong 5 steps na sobrang dali. Pwede nyong gawin in order for you to be proactive, to take the steering wheel and take the lead of your own life. Ang tawag ko doon is proactive man path. Okay, ito yung path mo in order for you to get all you want. So, meron lang 5 steps yan. Una, magsa-start yan sa desires mo. So, what do you like? Ano ba yung mga gusto mo? Ano yung mga pangarap mo? Ano yung mga gusto mong ma-achieve sa buhay mo? Next is beliefs. Dahil alam mo na kung ano yung mga desires mo, kung ano yung mga gusto mong ma-achieve sa buhay mo, sa relationship man yan, sa health man yan, sa wealth man yan, sa money man yan, sa career, anything. Ano yung mga beliefs that will support these desires? You need to have a set of beliefs that will support your desire. And tanggalin yung mga beliefs na hindi sumusuporta sa desires mo. So, ano yung mga set of beliefs na yon? Ikaw bahala doon. Next is action. Number 3 is action. Siyempre, hindi imposibleng belief lang. Okay, hindi pwedeng belief lang sa utak mo lang. You need to follow through with your actions. You need to exercise these beliefs in real life. Kailangan mo i-manifest yung belief mo
sa totoong buhay, in reality. Kumbaga, mamamanifest mo yung beliefs na yon through your actions. So, ano yung mga actions na kailangan ko gawin in order for me to exercise my beliefs? So, yun. Ano yung mga kailangan kong maging? Ano yung how will I behave? Ano yung mga kailangan kong gawin? How should I look? How should I present myself? Yung mga ganun ba? Then, once you are doing the action already, you will now wait for feedback. Feedback meaning yan, results. Alright? Results with S. Hindi result lang isa. So, you want to wait for feedback and results. Ano yung binibigay na resulta sa'yo ng mundo? Okay? Based on your actions and beliefs. So, for example, sa women, ang desire mo is to attract women. And then, may belief ka na pogi lang gusto ng mga babae. And then, syempre, yung action mo, you need to exercise that belief. Kung pogi lang ang gusto ng mga babae, syempre, kailangan mo magpapogi. Kailangan mo i-present yung sarili mo ng mas mabuti. You need to improve yourself. Kailangan mo palakasin yung dating mo. And then, get some feedback with the environment. Get feedback with women. Ano yung result? Paano ka nila tinatrato? Ganyan. Once you have the result, you will go to number 5, assessment. Assess. Assess mo if nakuha mo ba yung desire na gusto mo. Ito yung pinaka-importanting part, yung assessment. Because this one, dito mo makikita ano ba yung mga tama kong ginagawa, ano ba yung mga mali kong ginagawa. So that's why importante yung assessments in order for you to adjust or to change something. Kasi for example, ayon sa feedback mo, uy, hindi ko nakuha yung desire ko. So, syempre, i-check mo ngayon, okay, ano ba yung baka meron pa akong beliefs na kailangan ko, baka may mga beliefs akong kailangan kong palitan, kailangan ko tanggalin. That doesn't support my desire. So, if, okay naman yung belief ko, sige, baka kulang pa yung actions ko, ano pa yung mga actions na kailangan ko gawin para ma-exercise yung belief na to. And then, i-check mo ulit yung feedback. Kumbaga, loop siya. Loop. It's a feedback loop based on how the world responds to you. And you are being proactive. Kumbaga, hindi ka lang nagre-react kung ano ibigay sa'yo ng mundo. But you're actually taking action based on the feedback and your assessment. Kasi usually yung mga passive man, again, yung merong small stick energy, usually meron silang desire, meron din silang mga pangarap, man. So, they want to attract, for example, they want to attract woman, and then ang belief nila, pogi, ang gusto nila. However, when it comes to action, they will do nothing. Hindi nila i-exercise yung belief nila. Ang belief nila is pogi lang ang gusto nila. Pero wala silang ginagawa in order for them to make them look more attractive. And then, sa feedback, magugulat sila sa feedback, mare-reject sila ng babae, and then ang assessment nila is i-blame na lang yung mga babae. Kasi mas madali nga naman manisi na lang kaysa mag-take action. So in which, ang result is meron silang small stick energy. So, again, if you want to take control and get all you want in life, is kailangan mo lang yung proactive man path. Start with desire, maging clear ka kung ano yung desire mo, kung money, how much money do you want to make every month, if sa babae, ano ba yung gusto mong ma-attract na babae, then have a set of beliefs that supports your desire. Ano yung mga beliefs na kailangan meron ka, Ito yung mga mindsets mo. Ano yung mga belief na kailangan mo in order for you to manifest your desire. Then next is, what are the specific actions that you need to do in order to exercise this belief? And then, get feedback. Once you get feedback, assess yourself, okay, ito ba yung gusto ko? Yun ba yung desire ko? Is that what I really want? If yes, then continue. Ibig sabihin, you have the right set of beliefs, you have the right set of actions to get your feedback ng paulit-ulit. Now, if hindi mo nakuha, based on your assessment, hindi mo nakuha yung desire mo, 2 things lang ang pwede mong gawin. It's either you change your belief and action, kasi again, belief corresponds to action, kasi yung action mo is magbe-base sa beliefs mo, or you change your desire. So yun lang, either you change your belief and action or change your desire. So yun, so hopefully nakatulong tong video na to, and I know very different to sa dinidiscuss ko dito, kasi I'm just really tired of, reading this kind of comments sa comment section ko, and when I look
sa profile nila is hindi nila ma-back up or merong hindi congruent yung belief nila sa nagiging action nila. So yun lang. So if you want more personal development and masculinity tips, meron akong link sa bio ko or link diyan sa caption. Check nyo na lang. Nagsisend ako ng daily insights about personal development and masculinity, mainly in dating and relationship. So if interested ka sa ganun topic, you can subscribe to my exclusive newsletter. 5,300 men na yun nandun. Libre lang. Check nyo na lang sa caption or sa bio ko. Yun lang. Let's go.